Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo. Char! Diba? We're back for another travel reveal video. Oh, diba? Gusto niyo yan? Na-miss nyo to dahil every time na may ganito tayong pa-video, ibig sabihin, in a few days mga akla, rarampa na naman si akla at tuloy-tuloy, ere-erecho ang ating world tour. Saan nga ba tayo pupunta? O, di ba? Siyempre, alam nyo na, nakita nyo naman sa thumbnail, di ba? Pupunta tayo ng Hoi An and Danang, Vietnam! Oh, gusto nyo yun? Energy? Oo, mga akla. So, after few months, I think, ano ba tayo? Pumunta ng Taiwan, March, di ba? March, April, May, June. So, this June, oo, mga akla, rarampa na naman akla, papunta ng Vietnam. Oo, di ba? So, every 3 months talaga yung gala natin, mga akla. Parang hindi na nga tayo OFW dito sa Malaysia, ama. Nakakatawa yun, te. Kasi nga, grabe talaga. Alam nyo nga, di ba? Sabi ko nga sa inyo dati, nung nakakuha ko dito ng camera, is magpo-focus tayo doon sa mga gusto kong mga contents na gusto kong ilagay dito sa ating YouTube channel. And this is nga, eto nga, this is the, this is the, ito yung mga content na gusto kong ilagay sa ating YouTube channel, which is yung travel vlogging. Oo, mga akla. Dahil nakakagala na nga si akla at syempre, nakapagbigay pa tayo ng tips, mga information, saka very detailed na mga itinerary, mga hotels, mga ano pa, yung mga tourist spots na pwede niyong puntahan sa mga bansang pinupuntahan ko. At syempre, gusto ko rin kayong dalhin sa mga bansang pinupuntahan ni akla. Diba? Gusto niyo yun? O, diba? By the way, mga akla, thank you very much pa rin talaga sa inyong lahat, lalo na sa mga bagong mga nanonood sa ating YouTube channel, especially doon sa mga vlogs natin from Hong Kong, Macau, and also yung Taiwan vlogs natin. Alam mo, everyday, mga akla, lagi ko siyang chine-check yung analytics ko. Saka tine-check ko yung mga views ng YouTube, YouTube studio ko. Grabe, everyday, parang may mga more than 100, sometimes nga nagti-300 views sa lahat ng mga vlogs ko from Hong Kong hanggang Taiwan. At ang pinakamabenta talaga is yung Taiwan. Oo, ang daming natutuwa. At thank you very much sa lahat ng mga nag-comment, na mga nagpaabot sa akin ng mga messages. Grabe, alam nyo, touch ako. Saka syempre, yung sa mga walang sawang sumusuporta at mga nagko-comment dyan sa ating comment section sa ating mga videos. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi ayoko magselos kayo, ayoko na mag-shout at ayoko na magbanggit ng pangalan, pero alam nyo na yan kung sino kayo. Very consistent kayo at sa mga bago nating mga subscribers dyan, thank you very much. Oo, thank you very much talaga. Speaking of, sa mga nag-subscribe na dyan, so,
alam ko naman na sobrang natutuwa kayo. If natuwa kayo sa ating mga videos dito sa ating YouTube channel, at syempre, mag-subscribe naman kayo mga akla. Saka iparamdam nyo yung pagmamahal nyo sa akin sa mga comment section. I-share nyo na rin ang video. At syempre, i-like nyo din naman ang mga videos, dai. Oh. Kung napapansin nyo, if tapos ng international flight, dito naman tayo nagfo-focus sa Malaysia. Yes, dito po ang aming, dito po ako kasalukuyang nakatira sa Malaysia. So, syempre, pinopromote ko din yung Malaysia, lalo na sa ating mga viewers dyan, sa mga kadalasan na pupunta ng Singapore, Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan, Korea. Ako naman ang tourism ambassador. Charot! Ako na po talaga ang nagsabi sa sarili ko na ako na nag-decide na ako yung tourism ambassador ng Malaysia. Hindi, pinopromote ko talaga yung Malaysia kasi alam nyo, napakaganda talaga dito sa Malaysia. And if you're going to watch yung mga videos ko, dati-dati pa, saka yung mga ngayon, pinopromote ko talaga ng bonggang-bongga kasi alam ko sa sarili ko na may pagmamalaki at lalaban ng malala talaga ang Malaysia pagdating sa mga galaan. Kaya kayo mga akla, if you want to visit yung other side of Asia or other countries from Southeast Asia, please do consider traveling to Malaysia dahil sobrang dami yung pwedeng puntahan dito at ang mura-mura din dito. Gusto mo yun? Dahil ko nang kinuda, 7 minutes na agad, para kalahati ng video na to, puro kuda. So let's go to our next destination. So ayun nga mga akla, yes, in a few days mga tayo ay rarampa na sa Da Nang and Hoi An, Vietnam. So ito, parang pangatlong beses ko na makatravel sa Vietnam. So nakadalawang beses na akong travel sa Ho Chi Minh together with the World Tour team, which is yung mga BNT, saka syempre yung mga Team Ernaline. But this time, Team Malaysia lang ulit muna ang makapunta. Huwag niyo muna tanungin kung bakit hindi kasama ang Team Ernaline. May pinaghahandaan po kaming travel this year, kaya abangan niyo yan. Oo. So bakit nga ba Vietnam na naman ang ating destination? Kasi first of all mga akla, to be honest with you, dahil na-experience ko ang iba't ibang Southeast Asian countries, Vietnam, pagdating sa customer service, yung paano sila mag-alaga, kung paano sila mag-assist, kung paano nila mahalin ang mga turista, naramdam ko yung pagmamahal nila. Napaka-down to earth nila. Tapos alam mo, yung simpleng bansa, na akala natin, Vietnam, ano lang makikita natin dyan? Di ba parang sabihin lang natin Ho Chi Minh lang. Pero binulaga tayo ng Vietnam na meron silang Hanoi, meron silang Phuoc, meron silang Da Nang, meron silang Hoi An, meron silang Hue, meron silang Sapa, Vietnam. Na alam mo yun na tahimik lang sila sa umpisa, pero dyan, pak! Boom! Ganon! Bulaga, mga bakla, ang dami palang nagawa ng Vietnam na mga tourist spots na hindi natin alam na inuumpisa na pala nila na dati-dati pa. At Diyos ko dahil parang natalo na nila ang Thailand pagdating sa sa travel, sa mga tourist na pupunta sa Southeast Asian countries. Diba? Parang ang dating Thailand, ngayon Vietnam na. Ganun yung atake. Kasi syempre, first of all, ang mura-mura talaga ng bilihin sa Vietnam. Ang mura ng Grab, ang mura ng pagkain, ang mura ng hotel, ang mura ng mga tourist attraction na mga entrance fee. Basta lahat ang mura-mura. Wala na akong masabi sa Vietnam, kundi napakamura at sarap balik-balikan. That's the reason why we decided to experience now yung Hanoi tuloy, yung Da Nang at saka yung Hoi An. So, ano ba nang makikita natin sa Hoi An? Ang makikita natin sa Hoi An, first of all, actually yung flight natin papunta ng Da Nang pero alam ko less than 1 hour away lang siya sa Da Nang Airport, papunta ng Hoi An. Hoi An is an Asian city, tapos ano rin siya, more on yellow houses, tapos alam niyo yun yung mga
floating lantern Kinemberlu. Yung para kang nasa Disneyland Kineme. Ganun yung atake. Basta makikita niyo yan sa vlogs ko. Saka syempre, historical places din ang Hoi An. Alam mo yan, ganito na yung mga gusto kong mga ataking mga vlogs. Yung mga underrated, yung mga hindi masyadong pinupuntahan. Pero pack na pack, ganon. And then, of course, gusto ko rin pumunta ng Danang kasi nga, one-stop shop lang siya if you're going to visit or if you're going to fly to Danang. Kasi may Hoi An na, meron pang Danang. So sa Danang naman mga akla, mapupuntahan natin yung Bana Hills, mapupuntahan din natin yung Mikey Beach, meron kasing beach, tapos meron din yung mga coffee shops, tapos yung Dragon Bridge, yung dragon na umaapoy, Kinemberlu, tapos yung mga cruise, yung cruise line nila, sa Danang. Grabe, ang dami mong mapupuntahan talaga dito sa Danang. And then, kung magkakaroon man ng time is, sana mapuntahan din namin yung Hue. Ngayon kasi hindi ko pa sure kung mapupuntahan namin yung Hue, but if there is an extra day or extra time, next to Danang, meron na namang ancient city. Ito yung parang ancient capital of Vietnam, which is Hue. So gusto rin namin puntahan tong Hue kasi nga, hindi siya masyadong na-feature at hindi siya masyadong na-vlog. So itong Hue, para siya yung mga old emperors and kingdoms of Vietnam. Ganun yung atake niya. So, parang gusto kong puntahan yung kasi nung nakita ko yung ibang vlogs ng ibang mga foreigners and also yung mga pictures na nakita ko sa Instagram and also sa TikTok na mga videos. Grabe, napaka-rich ng history at saka ng culture doon na napaka-strong ng Vietnamese culture doon sa area na yan. So comment below maakla if you want me to visit Hue para maidagdag natin siya sa pangatlong city na pupuntahan natin for our Vietnam travel vlog this year. Oo, maakla, gusto niyo yun? At saka syempre, kakain tayo ng malala. Dahil per state or per city na pupuntahan mo sa Vietnam, ang dami nilang iba't ibang klaseng Vietnamese specialties na ino-offer sa mga turistang katulad natin. Kaya ayun, isa sa mga favorite food ko din kasi mga akla is yung Vietnamese food. O, diba? Charot! Introduction pala kung bakit tayo pupunta ng Vietnam. Diyos ko, dahil umabot na ata ng 3 minutes. Ang daldal ko talaga, bakla. Sige, tara na, let's go. Punta na tayo sa mga basic details or basic information na kailangan nyong malaman if you are planning or if you're going to visit Danang and Hoi An or kung saan mang sulok ng Vietnam. So ito mga akla, for Filipino passport holders, since we are part of the ASEAN countries, so visa-free country tayo or visa-free tayo sa Vietnam. Ganon. Dahil ko pa kasi English pa eh. Basta, kapag kayo ay Filipino passport holder, free visa tayo. Mga Pilipino sa Vietnam, meron tayong free 21 days na magstay sa Vietnam. Oo, mga akla. Kasi part nga tayo ng ASEAN countries. So, yung Brunei, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam, ayan. Tapos Philippines tayo, dahil tayo ay ASEAN countries, automatic free visa tayo para tayong European Union. Oo, ganon. At syempre mga akla, just to remind you mga akla, sa Vietnam, milyon-milyones ang kanilang mga currency or yung mga pera nila. So, ang currency ng Vietnam ay Vietnamese dong or dong, ganon. Parang ding-dong. Sa kayo parang dong, pakita. Diyos ko, very tita talaga yung mga joke. So, ito yung pera nila mga akla na kapag papalit na kami, ayan ha, shoota ka. Meron tayong 4 million dong. Kung hindi kayo naniniwala, per bill is 500,000 dong. Tapos plastic na rin sila. So, meron tayong 1 million,
Tapos meron tayong 2 million. Oo. Tapos meron tayo dito 3 million. At meron tayo dito 4 million. Congratulations! Ang lakas mo kawawawi. So, ang pocket money ko mga akla is 4 million dong lang. So, ito ay nagkakalaga ng almost 9,000 or to be exact, it's 8,700 pesos. In Malaysian ringgit, it's 653 Malaysian ringgit. And in dong, it's 4 million dong. So, ang hirap kasi nito i-convert. So, kinonvert ko na lang siya for every 100k dong. So, yung 100k dong is equivalent to 218 Philippine peso. So, kasi kadalasan kasi ng mga nabibili namin sa Vietnam, if I can remember, kasi syempre, medyo matagal-tagal na rin yun, parang 1 year ago na rin. So, kada bili namin ng pagkain, either way, it's 50,000 dong or 100,000 dong for a good meal. Pero kung kakain naman kayo sa mga street foods, mga akla, yung mga banmi, makakakuha kayo dyan ng mga 15,000 to 20,000 dong. Sobrang mura talaga. Saka yung mga kape sa gilid-gilid, sa mga daan-daan, dahil mga 10,000 dong lang yan. Kaya, Diyos ko dahil, papakita ko sa inyo sa travel vlog natin sa Vietnam kung paano ba ang kuri-kuri tips, mga kuripot dyan, saka yung mga budgetarian nating mga travelers dyan. Papakita ko sa kanyo kung paano yung mga hacks na kung paano kayo mapapamura at makakatipid sa Vietnam na hindi naman kayo magmumukhang kawawa. Vietnamese dong lang tapos napunta na sa hindi kayo magiging kawawa. Grabe talaga yung bunganga ko. Eto na mga akla. Dahil sa Vietnam, nagiging milyonaryo tayo at dahil rin sa Vietnam, abot nyo ang mundo. Kaya pumunta na kayo ng Vietnam. Nakakaloka. And next mga akla, syempre, if you're going to ask me, ano ba yung sakit adapter ng Vietnam. So, ang pagkakaalam ko, it's type A, pwede din silang type B, and meron din silang type C. So, wala ba yung type D para all of the above? Pero alam ko, is type A sila, yung katulad ng saksakan natin sa Pilipinas. But just to make sure mga akla, katulad ko, lagi akong may dalang adapter. Ayan meron akong ganyan, universal adapter. Alam niyo mga akla, bumili kayo nito sa Lazada kasi if you're frequent traveler, sobrang halaga ng mga adapter kasi syempre, iba't ibang bansa, iba't ibang saksakan. Kapag nasaksak ka, napasok, ibig sabihin, compatible kayo. Kung hindi, bumili kayo ng adapter. Ang bastos! Charot! So, ayun. Kasi dito sa Malaysia, tatluhan yung namin, yung saksakan namin, parang ganito. So, syempre, kailangan kong i-convert dahil nga iba yung saksakan sa Vietnam. Di magdala tayo ng adapter. Iba kasi yung saksak ng Vietnam medyo may kilite. Ay, charot! Wag lang kayong makukor. Yente. Diyos ko dahil, ano to, reveal natin, napakabakla, Diyos ko dahil. So, ayun na nga mga akla, let's proceed naman sa ating flight. So, mga akla, kadalasan, Diyos ko dahil, hindi pala kadalasan. If you're going to notice from the day na nag-vlog ako dito sa ating YouTube channel, or way back pa naman kahit hindi pa ako nag-vlog, ang lagi ko talaga sinasakyan na airline is AirAsia. Air Asia ba kaya naman? AirAsia move Grabe yung pagpopromote ko sa inyo. Grabe yung pagpopromote ko talaga ng AirAsia, ng AirAsia move. Kahit dito sa Malaysia kasi, we have AirAsia move. Ito papakita ko sa inyo AirAsia ba kaya naman talaga. Super support ko kayo. Ayan AirAsia move. Ayan, yan talagang gamit ko dahil. At dito sa Malaysia, we have flights. Meron din siyang AirAsia ride. Ayan diba? Kita nyo yan. Ginagamit ko yan dahil. Kasi nga, super support talaga ako sa AirAsia. Ayan Para siyang Grab. Kasi dito sa Malaysia, merong Grab, merong AirAsia, merong ring Bolt, meron ding, InDrive, yan. Pero ako kasi, ang ginagamit ko dahil either way Grab or AirAsia. Kapag mahal sa Grab, dito ko sa AirAsia. Saka talaga, very trusted ko talaga ang AirAsia, to be honest with you, mga akla. Kasi, alam niyo yun, for the past 12 years,
na OFW ako dito sa Malaysia, every time na nagta-travel ako abroad, grabe yung trust ko sa AirAsia at saka hindi ko na-feel na unsafe ako doon. Tapos meron man silang mga flight delayed, parang meron lang, parang pinakamatagal ko na ata is 1 hour. But most of the time, mga akla, is lumilipad naman ako na nasa oras. Kaya minsan nagtataka ako na bakit ang dami nagre-reklamo, ganyan, kinemberlo. Pero wala na akong pakidol kasi hindi naman ako yung naapekto, Charot! As long as syempre ako yung based on my experience lang mga akla. Very safe at very, reliable ako sa service na binibigay ng AirAsia. O AirAsia, grabe na yung papuri sa inyo Baka kayo na nga sambahin ko Baka kayo na yung maging religion ko AirAsia mo ba sa AirAsia Bekena, man? Yung ibang vlogger, lagi nyo na lang dinadala kung saan-saan. Ito, todo promote to, totoo talaga, realidad talaga mga akla. Kahit tignan nyo yung mga vlog ko, talagang AirAsia talaga yung pinopromote ko, tapos bumibili pa ako ng pagkain sa inyo. So, ayun na nga mga akla. Yung flight namin is from Kuala Lumpur to Da Nang Airport. So, yung flight namin is 2 hours, but most of the time, ito nga ang gusto ko pa sa AirAsia. Kapag sinabi nilang 2 hours yung flight, minsan or kadalasan, or most of the time, natatawa talaga ako sa sarili ko. Para lang siya, lagi siya naliless ng 30 minutes or 45 minutes. So, minsan nakakarating kami ng para, like for example, kung 2 hours yung flight sa papunta ng Da Nang, for sure makakarating kami ng Da Nang niya ng mga 1 hour and 20 minutes to 1 hour and 30 minutes. Ganun lang yung travel time. Grabe yung promote akla sa AirAsia, di ba? Diba? So, eto, bibigyan ko kayo ng mga tips and also yung mga, hindi pala tips, yung mga yung mga itinerary na gagawin namin sa Hoi An and sa Da Nang. Oo. So, mga akla, yung stay namin sa Hoi An and Da Nang is 6 days, yes. But, mag-i-stay kami ng Hoi An ng more than 24 hours lang. So, ganito. So, yung first day namin is, yun nga yung flight namin from Kuala Lumpur to Da Nang. But from Da Nang to Hoi An, there will be a 45 minutes travel time. And then after that is mag-check-in na kami. Mag-check-in kami sa Hoi An ng isang gabi. Bakit nga ba kami mag-check-in sa Hoi An ng isang gabi? Kasi mga akla, pwede ka naman dumiretso na ng Da Nang. Merong mga travel package si Klook from Da Nang to Hoi An na whole day. Pero parang inisip ko naman na bakit naman ako magmamadali kung meron pa naman akong enough time for me to discover more of what Hoi An can offer to us. Kasi syempre, nung nakita ko, nung inaral ko yung Hoi An, grabe, sobrang daming pwedeng puntahan sa Hoi An. First is just yung mga pagkain. Second is yung Asian City. Tapos third yung, yung magpapa-floating lantern ka, nasasakay ka ng mga boatining. Tapos, nandun na rin yung Coconut Village, yung, alam niyo yun, para ka nasa tasa, tapos magsasagwan-sagwan sila doon. Tapos yung iikot-ikot, yung boatining, yun yung gusto namin maranasan sa Hoi An. So for us, since we have enough time and 6 days nga kami sa Vietnam, so kinonsider namin na mag-check-in ng isang gabi sa Hoi An. And yung nakuha namin ditong hotel is sobrang mura lang mga akla. Parang more than 1,000 pesos lang siya with breakfast na yan for 3 persons. So hindi ko muna i-reveal kung ano yung pangalan ng hotel. Abangan nyo yan sa unang vlog natin or unang video natin sa Hoi An, Vietnam. Oo, charot! So, ayun nga mga kala, mag-check-in nga lang kami doon sa Hoi An. And then after that is mag-roam around kami sa Hoi An Old Town. After ng check-in, mag-food trip kami. And then after that is yung pupunta kami ng Ho Ai River. Yung Ho Ai River, yun nga yung parang sa Tangled ng Disney. Yung parang ang daming mga floating kinemberlu, floating tae. Floating lantern. Kasi magre-release ka ng floating lantern din sa river. Tapos mag-wish ka, tapos yung mga bangka or yung mga sinasagwan niyo yung mga bangka is may mga lantern. Kaya sobrang
ano niya, liwanag niya, and sobrang colorful niya. So kung hindi nyo pa rin siya ma-figure out, i-google nyo na Hoi An floating lantern, Kinemberlu. Makikita nyo na agad yan. And then after that, mga akla, the next day, yes, hindi muna kami mag-check-in. Mag-check-in kami alas 12 na kasi umagang-umaga, mga siguro 7 or 8, pupunta kami sa Coconut Forest. So ito ay binook rin namin sa Klook. So mga akla, speaking of Klook, mga akla, yes. So kung gusto nyo gamitin yung aking Klook, yung Klook promo code, please use Shootakabraille Klook para maka-avail kayo ng mga discount using ng aking Klook discount. Puro discount. Malaking bagay din yan hindi mo mapupulit yung siguro mga pa 20-20, pa 30-30, pero kung syempre sobrang laki rin ang i-avail nyo, malaking bagay din yun mga akla. So gamitin nyo na yung Klook code ko, which is Shootakabraille Klook, para ma-enjoy nyo lahat ng mga i-check out nyo sa inyong Klook travel adventure. Dahil dyan mga akla, mag-Klookin ang ina na tayong lahat. Ganon. So ito na nga mga akla, sa umaga nga ng second day natin sa Hoi An, pupunta na agad tayo ng Coconut Forest. So in-avail nga namin to via Klook. So bibigay ko na lang dito, ilalagay ko na lang dito sa ilalagay ko na lang dito sa video natin ng Coconut Forest travel vlog sa Vietnam, kung ano yung in-avail namin doon. Kasi maraming mga options Yung in-avail lang namin doon talaga is yung Coconut Forest boat. Wala nang iba pa kasi sobrang mura lang niya. Kapag nag-add kayo na nung parang mga pottery, yung parang merong pagkain, parang mas mapapamahal kayo, hindi naman siya masyadong worth it. So ang pinuntahan lang talaga namin sa gusto lang talaga namin puntahan sa Coconut Forest is yung Coconut Forest itself, and to experience yung parang bowl na boat, at saka syempre yung mag-jikot-jikot or hiluhin tayo ng mga bangkero. Ganon. Saka ma-experience syempre yung mga Vietnamese hut, di ba? Saka gusto namin ng umaga dahil nga para less init, tapos less yung tourist, at saka syempre less din sa hassle. Kasi kapag madami ng tao, grabe, parang nakaka-stress na yun. At syempre mga akla, hindi naman malamig yung panahon ngayon, mainit, kumbaga summer. So mas much as possible, iniwasan namin yung sobrang tindi ng init ng araw. Baka kasi medyo Thunderbirds na tayo, anti-anti na tayo, dahil baka doon pa tayo mag-Gilo Vega, di ba? And next mga akla is food trip tayo ng lunch before tayo mag-check out sa ating hotel, and then after natin mag-lunch, syempre check out tayo sa hotel and punta na tayo sa ating next destination or next city, which is Danang via Grab. Kasi mga akla, it's just less than parang 1.5 hours lang naman, 1.5 hour lang naman yung layo ng Hoi An papunta ng Danang. But if you're going to book the Grab from Danang Airport papunta sa Danang sa Danang Mikey Beach, doon kasi kadalasan ng mga hotel less than 30 minutes lang siya, parang less than 20 minutes, parang mga ganun lang talaga, parang 15 to 30 minutes lang talaga yung distance ng airport ng Danang doon mismo sa Mikey Beach ng Danang area. So from Hoi An, parang mga 1.5 hour lang naman siya. And then after that, mga akla, once na makapag-check-in na kami sa aming new hotel sa Danang, mga akla, ibibigay ko rin or papakita ko rin sa inyo yung nabook naming hotel sa Danang. Sobrang mura lang din yung mga akla. Grabe. Parang rin siya. Wala pang 2,000 pesos. Parang less than 2,000 pesos lang siya for 3 persons. Tapos buffet breakfast pa to, day. Tapos ang ganda-ganda ng hotel. Kaya sinasabi ko sa inyo mga akla, sobrang mura talaga ng hotel sa Vietnam. And then after this, mga akla, after naming check-in sa bago naming hotel sa Danang, our second hotel, mag-ano naman kami, mag-food trip, kakain kami ng mga pwedeng kainan sa Danang. And then, nakapag-research na rin naman ako ng mga ibang mga restaurant na pwede nating kainan sa Danang that time. And then, if there is still a time, before magabi, siguro, maghahapon, ganyan, pupunta kami sa Dragon Bridge. Yung sinasabi ko sa inyo yung Dragon Bridge na may mga umaapoy-apoy Kinemberlu. Kung meron tayong time, edi pupunta tayo. Kung wala tayong time, siguro magpapahinga na lang muna kami, kakain lang kami, magko-coffee shop kami, and magpapamassage tayo sa Vietnam. Kasi, the next day, kailangan nating
nap time, oo. Yung mga orlok muna tayo ng medyo, maaga kasi maaga din tayong gagala the next day. Oo mga kla, third day natin, ito yung isang pinaka-famous na pwede nyong puntahan sa Danang. Ito nga yung Sun World Bana Hills sa Danang. Para siyang Genting Highlands or para siyang Baguio. Ganun yung feels niya kasi nasa on top of the hill tayo. We're going to use cable car. Pupunta tayo sa yung Golden Bridge, yung may kamay. Oo. Kung saan pwede tayong yung mga ningering. Pwede natin hawakan yung mga ningers ng mga kamay na nandoon para at least, di ba, malay nyo, swerte yun. Nailusot! At saka, syempre, pupunta tayo doon sa French Village. Dahil nga hindi pa natin afford pumunta ng Europe, then punta tayo sa French Village, sa Sun World Bana Hills, at saka yung Le Jardin. Oo, dami nang pwedeng puntahan dyan. And mga akla, binook din namin tong Sun World Danang Bana Hills tour namin via Klook. So ito is nagkakalaga ng more than parang 2,000, almost 2,500 kasi nandun na yung shuttle bus, nandun na yung international buffet na inavail namin dito sa sa Danang Sun World Bana Hills. Tapos yung entrance fee kasama na din. Tapos kasama na rin yung return ticket nyo for your cable car. And also, parang nabook din ata namin yung yung ano ba yun? Basta yung sinasakyan, nakalimutan ko na yung Alpine Coaster. Ayun, Alpine Coaster. Oo, mag-Alpine Coaster kami. Pero kadalasan mga akla, wag nyo na expect. Kung magkaroon man tayo ng pagkakataon makapag-video, baka pag-video tayo while we are, nasa Alpine Coaster. But, of course, for our safety, and syempre, hindi rin siya ina-allow doon na mag-video, di i-follow na lang natin. Oo. But, bibigyan ko na lang kayo ng heads up kung nakakatakot ba siya or hindi, or kung pwede ba siya sa pambata, at saka syempre, sa mga senior citizens natin. Oo. Charot! At after that, mga akla, alas 8 ata ng umaga, yung 8:30 a.m. kami makakarating ng Sun World Bana Hills, and then, babalik din kami from Sun World Bana Hills to Danang City proper sa Mikey Beach ng 4:30 p.m. So parang 2,500 na siya, all in, kasama na yung buffet, yung ticket, yung admission, yung cable car, saka yung Alpine Coaster. Sobrang mura na siya for 2,500 per person. So yun nga mga akla, kung gusto nyong i-avail to, kagaya namin or kagaya ko na nag-avail sa Klook, please use my Klook promo code SHOOTAKABRAIL-KLOOK para ma-enjoy nyo at ma-experience nyo naman ang mga discount na pwede kong ibigay sa inyo para at least lahat tayo ay magiging Klooky ng ina. O, di ba? Dahil dyan, mag-Klooky ng ina na tayong lahat talaga. Charot. And syempre, yung 4th day natin, yun nga yung tentative natin is baka mag-uwi tayo kung meron tayong time. Kasi there's two way for you to go to way. Yung way kasi is yung parang ancient Vietnamese village. Tapos may mga incense siya. Yung mga background na nakikita nyo sa mga Instagram, yung mga makukulay. Yun, meron din doon. Tapos yung mga castle, yung mga parang, mga Kastilyo. Kasi may mga ganun sila, may mga Hari Treyna, yung mga emperor houses, ganyan. May mga ganun kasi silang atake dun sa way. Baka kung sakasakali yung pang 4th day natin is makapunta tayo doon, diba? And then after that, if ever na makatapos tayo sa way ng mga alas 5 or mga alas 6, diretso tayo ng Han River Night Cruise. Oo. Punta tayo dun sa night cruise kasi sobrang mura lang din itong night cruise na to. Wala pa 300. Nakuha rin namin to sa Klook na parang less than 300 pesos or less than 250 pesos per person. Tapos meron na siyang mag-cruise kayo doon sa mismong Danang Bridge, yung may mga dragon-dragon. Pupuntahin yan, yung susuungin niyo yan. Tapos, using the, cruise line. Tapos, yung river cruise niya is parang nasa 30 minutes. Tapos, meron na siyang meron na siyang libreng drinks. Tapos, meron pa siyang libreng paprutas. Oo. Sa Vietnam kasi mga akla, ang daming palibre dyan. Palibreng tubig, palibreng prutas, palibreng tea,
basta ang dami nilang palibre, kada pupunta kayo sa mga destination na pupuntahan nyo, or yung mga parang mga tourist attraction na pupuntahan nyo, ang daming palibre ng Vietnam. In fairness naman talaga. Saka sobrang mura talaga. And then, sa ating ka-5th day, if ever, oo, pero kadalasan talaga, or if ever, kadalasan talaga, eto talaga is nakaplano, pupunta kami sa mga iba't ibang mga Instagrammable cafes sa Danang City. Kasi yung Danang kasi is, ano siya, famous, kasi alam niyo naman ang Vietnam, di ba? Famous sila when it comes to coffee. So, dito sa Danang, ang daming mga Instagrammable coffee shops na pwede nyong i-visit. At saka syempre, grabe talaga yung mga places dyan. Pinagkagastosan talaga, makikita nyo parang, yung Athens, Greece, Santorini, inspired coffee shop, para ka talaga nasa Greece. Tapos meron pa yung parang mga Egyptian coffee shop. Tapos yung parang mga nasa Moroccan style coffee shop. Basta ang dami pang pwedeng puntahan. Saka syempre, pupuntahan ko rin yung mga pang 5th day natin yung mga, yung mga famous destinations nila. Like for example, kung meron tayong extra time, pupunta tayo sa Lady Buddha, pupunta rin tayo sa, sa Con Market, pupunta tayo sa mga night market nila. Like for example, yung Sontra Night Market. Yan, pupuntahan natin yan mga akla. If ever, kung meron pang time. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo mga ati, hindi ako masyadong fan ng night market at hindi ko rin siya masyadong gustong i-vlog. Why? Kasi masyado ko namamahalan at hindi ako nabubusog sa mga pagkain. Kumbaga, natatry mo yung pagkain nila, but mas gusto ko talaga yung totoong pagkain eh. Just na-appreciate ko siya, unlike doon sa mga night market. Saka minsan na-stress ako sa sobrang daming tao, saka minsan na-stress ako kung ano yung pipiliin ko. But, pupunta pa rin naman ako ng night market, pero hindi ako yung very die-hard na susuong talaga lahat yung mga night market na pupuntahan or mga night market na pinupuntahan ko sa iba't ibang bansa. Oo, magtatry ako, pero hindi ako yung very die-hard na lahat titikman. Oo. Mas gusto ko yung kakainan ko talaga yung mga parang nasa gilid-gilid lang, yung parang mga nasa street food lang, yung mga nasa, hindi yung nasa night market, yung mga nasa daan lang. Oh, mas natutuwa ako dun mga bakla. At saka syempre, ako naman, since marami ng beses naman ako nakapunta ng Vietnam, hindi na ako masyadong bibili ng mga pasalubong. Uy, hindi daw. Coming from you, bakla, Diyos ko dahil. Pero kukontrolin natin kasi ang dami ko na rin nabiling mga pasalubong sa Vietnam. Siguro ang bibili ko na lang talaga sa Vietnam is yung mga kape nila. Mga akla, if you're going to visit Vietnam, punta kayo sa mga Circle K, sa 7-Eleven, basta yung mga convenience stores nila. Marami doon yung mga Nescafe nila, yung mga kape ng Vietnam. Pinakamasarap nila is yung kape, kape suwada. Yung kape suwada is parang cold, cold iced coffee, ganon. Napakasarap nun. Kahit na nasa sachet lang siya, yung kumbaga parang ready to mix na siya, yung ready to drink na pag nilagyan mo lang ng tubig tas yelo. Ay, napakasarap talaga niyan. Kaya kung bibili man kayo ng pasalubong sa Vietnam, make sure na pumunta kayo sa convenience store, sa grocery, at bumili kayo ng iba't ibang klaseng kape ng Vietnam. Oo, mga akla. And then, sa ika-6th day natin, kasi yung flight namin going back to Kuala Lumpur is around 3 p.m. So, syempre, magre-relax na lang kami sa Mikey Beach. Yun yung magbe-beach. Syempre, magbe-beach pa rin naman kami sa mga iba't ibang araw. Pero yung last day namin is mag-almusal lang kami sa hotel, bibili ng iba pang malay mo, may mabili pa tayo ibang pagkain. And then, mag-i-stay kami sa Mikey Beach para mag-chill. And also, kung may time pa, makapagpa-massage ulit. And then after that, mag-check out ng mga 12:00. And then after that, diretso na tayo ng hotel tuloy, ng airport. So, ayun lang. Sobrang simple lang din talaga ng itinerary namin sa Vietnam. So, if you're going to visit Hoi An and Da Nang mga akla, pwede nyo namang i-follow tong Vietnam itinerary ko. And syempre, hindi naman yan for sure lahat masusunod. But siguro, 80% katulad na nangyari sa Hong Kong, Macau namin, and also sa Taiwan vlogs namin, halos 90% naman nung itinerary na naibigay ko or parang na plan ko is nangyari naman lahat. Oo, mga akla. So, ayun mga akla, excited na rin ako, naka-impake na ako,
prepare na lahat dahil in a few days nga mga lilipad na nga tayo sa Vietnam. Oo, ayan. So again, mga akla, maraming salamat sa lahat ng walang sawang nanonood at nag-aabang ng ating mga next uploads or yung mga uploads natin dito sa aking YouTube channel. And again, mga akla, sobrang natatouch ako. Kung alam nyo naman na nire-reply ko kayo sa aking comment section. Nire-reply ko kayo every time na nagme-message kayo sa akin. Sobrang na-appreciate ko yon at isa to sa mga rason kung bakit ako nagpapatuloy. At syempre, dinedire-diretso ko tong travel vlogs natin dahil masaya ako dito. Masaya ako na nakakatanggap ako ng mga lahat is positive comments, and then yung chini-cheer up ako na sige, continue mo yan mga akla. Continue mo lang yung akla. Kayo na nandiyan, as long as merong nanonood sa atin, dinedire-diretso lang natin lagi yan. And as long as nakakapagpasaya ako ng tao, okay na ako doon. Oo, mga akla. And gaya nga ninyo, excited na kayo, excited na din ako. At syempre, another adventure na naman to. It's our first time to visit this city. Nawa makapunta din kayo dito katulad ko na syempre, nangangarap lang din every time na nagta-travel ako. At sana, supportahan nyo pa din ako sa ating mga next vlogs. Dahil sisiguraduhin kong magiging informative, magiging very detailed, at syempre, makakatulong to sa next travel, plans nyo pag pumunta kayo ng Danang and Hoi An. Oo! Maraming salamat mga akla, and see you on our next video dahil rarampa na tayo ng Hoi An and Danang, Vietnam! See you there mga akla! Bye!